Kung hindi makapag-beach, sagot ng inflatable pool ang on-the-spot na pagtatampisaw para mapawi ang init. Pero ngayong may El Nino, pinaiiwasan muna ang paggamit niyan. May report si Ian Cruz. Kapag matindi ang init, how do you beat the heat? May mga nagbi-beach, lublob sa pool sa resort o di kaya'y bakasyon sa kung saan mas malamig ang klima. Pero kung di kayang lumayo at nagtitipid, inflatable pools ang pamatid init. Pero pakiusap ngayon ng Task Force El Nino, iwasan muna ang paggamit ng inflatable pools. Kailangan daw kasing magtipid ng tubig. Ngayong umiiral ang El Nino at inaasahang mas kakaunti ang water supply. Hati dyan ang ilang Pinoy lalo't wala pang tag-init, tagaktak na ang pawis. Hindi po. Kasi wala na po magsiswimmingan yung iba kasi yung iba po malayo sa may mga resort po ganun. O kaya sa ilog. Payag ka ba doon? Opo. Dahil Dahil mas tipid sa tubig. sa heat index na inilabas ng Pag-asa, pumalo sa 42 degrees Celsius ang damang init sa Cotabato City kahapon. Bukas, inaasahang aabot sa 40 degrees Celsius ang damang init sa Calapan, Oriental Mindoro at San Jose Occidental Mindoro, pati sa Iloilo City. Delikado sa kalusugan ng matinding init. Sa Matag-Ob, Leyte, namatay ang isang magsasaka habang nangunguha ng panggatong. Sa pagsusuri ng Municipal Health Office, lumalabas na inatake sa puso ang biktima dahil sa matinding init. Para maibsan ang init, mas mainam daw na dalasan na lang ang pag-inom ng tubig kaysa mag-inflatable pool na gumagamit ng maraming tubig. Huwag na rin daw magbabad sa paliligo para makatipid ng tubig. Maliligo ka saglitan lang? Hindi pwede yun. Hindi po natin masabi yan kasi sa sobrang init eh. Dapat po we should do our share, our part. Magsa-start sa gobyerno pero hinihiling po natin ang tulong ng ating mga kababayan para po maibsan po ang impact ng El Nino. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.